Hello mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-13 araw na tayo sa buwan ng Mayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang inyong lingkod, Father Bob. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kafiestahan ng Berhen ng Fatima. Alam naman natin ang ating mahal na Ina Birhen Maria ay nagpakita sa iba't ibang lugar. Maipadama lang at maipaalam, maipaabot sa mga nanampalataya na patuloy tayong ginagabayan ni Jesus at pinapaalalahanan tayo na maging tapat tayo palagi sa ating mga gawain bilang binyagan at bilang Kristiyano. Si Maria nagpakita sa Fatima, Portugal. At ang lahat ng naging saksi doon ay nagpapatunay na si Maria ay patuloy na gumagabay sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 29 hanggang 33. Dito sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na darating na ang panahon na babalik siya sa kanyang ama. At sabi niya, huwag kayong matakot. Ang panahon ay darating. Ibig sabihin, kung babalik na si Jesus sa Ama, kailangan ang mga alagad ay magsikap na maipagpatuloy ang nasimulang gawain ni Jesus. Kaya nga sabi niya, hindi ako nag-iisa. Huwag kayong matakot. Dahil narito sa akin ang Ama. Diba minsan sa ating buhay marami tayong mga iniisip, lalong-lalo na kung alam natin na mayroon din tayong mga kakulangan, no? Minsan iniisip natin paano na lang ang ating kinabukasan, lalong-lalo na kung tayo ay palaging nag-iisa, no? Naiisip ko yung mga kalagayan ng mga walang asawa, kalagayan ng mga nawalan ng asawa, sila ay nag-iisa. Isipin nyo palagi, hindi kayo nag-iisa. Yung sinasabi palagi sa English na, yes, I may be alone but not lonely. No? Siguro, posibleng nag-iisa tayo pero hindi naman tayo malungkot. Dahil alam natin, may mga taong nasa paligid natin na handang tumulong sa atin, handang makiramay, handang makiisa sa atin. Gaya ni Jesus, sinasabi niya palagi sa mga alagad, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Hindi ako nag-iisa dahil kasama ko palagi ang Ama. Siguro tayo rin. Isipin natin na sa ating buhay, sa mga oras na damang-dama natin ang kabigatan, isipin natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin palagi si Jesus, nariyan lang siya. Pagsikapan natin na madama, makita natin ang kanyang presensya. Amen? Patuloy lang tayong gumawa ng kabutihan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging matatag. Kahit sa panahon na pakiramdam namin kami ay nag-iisa. Walang taong makinig sa amin, walang taong makikiramay sa amin. Pero sa likod ng mga ito, pilit naming pinaniniwalaan na kasama namin kayo at hindi kami nag-iisa. Tulungan mo kami. Amen.